Pinamulaanan ng prosekusyon na nabahag ang kanilang buntot kaya nila binawi ang pagsalang sa witness stand ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Julius, si NBI Director Melvin Matibag na nga yung pinakahuling testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga rito sa artikulo ng grave threats o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos ngang bawiin ng prosekusyon bilang testigo itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello mula nga po sa Legislative Security Bureau ng Kamara. At matapos nga po dyan, maliban dito sa dalawang ito, ay meron pang 6 na iba pang testigo ang binawi ng prosekusyon. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro ay bukod nga po kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello, hindi na rin nila ipipresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024 kung saan nagbanta umano si Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosekusyon, binabawi na rin nila ang pagtestigo ng sheriff na sinapak noon ng bise noong siya pa ang mayor ng Davao City. Pati na rin yung kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Winidraw na rin yung pagpapatestigo nga sa isang psychiatrist at pati na rin po doon sa isang kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta. Pakinggan po natin ito nga bahagi ng paliwanag ni Congresswoman Luistro. For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Bilang paghahanda para sa susunod na artikulo na tatalakayin ang umano'y maling paggasta ng confidential funds ni VP Sara, hinili ng prosekusyon na ipasabina yung unang 3 nilang testigo. Yan nga ay sina Marivic Pareha mula sa archives ng Kamara. Yan ay para i-authenticate at matukoy yung mga record na may kinalaman sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng BICE. Ipatatawag din ng 2 empleyado ng Land Bank na sina Violeta Constantino na dating branch head ng Land Bank Shaw at Nenita Camposano mula naman sa Land Bank ng DepEd Branch. Nauna na nga pinabulaanan ng prosekusyon na natakot sila o di kaya'y nagkaroon sila ng pag-uusap ng defense team kaya hindi na nila isasalang bilang testigo si Attorney Lopez. Hindi na raw kasi kailangan ang testimonya niya dahil natalakay na sa paglilitis mula mismo sa abogado ng defense team ang mga kailangan sana niyang patunayan. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ni Attorney Kapunan. That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Vinluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time, and in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the Vice President was there, that she made this statement in front of the media asked and all that, so... Samantala, ayon naman sa defense team ng BICE, posible nilang iharap si Lopez sa witness stand. Bagamat hindi nakalista si Lopez bilang testigo ng defense, meron daw silang reserved witnesses. Pakinggan po natin itong abogado ni VP Sara. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. Julius, at kahit nga hindi na isasalang bilang testigo dito si Attorney Zulaika Lopez para sa artikulo ng grave threats sa yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin po siyang ipatawag bilang testigo. Sa ilalim po kasi ng pre-trial order, nakalista pa rin sa testigo ng prosekusyon si Attorney Lopez doon po sa susunod na artikulong tatalakayin. Yan nga po yung umano'y maling paggasta ni VP Sara ng kanyang confidential funds. At abangan po natin yan sa susunod na linggo. At pero syempre, prerogative pa rin po ng prosekusyon, pag-uusapan pa rin nila kung isasalang nga ba si Attorney Zulaika at kung kailan po siya i-date or i-schedule sa pagsalang sa witness stand. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po.
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.